Kinabukasan. Sir, hindi po nag-report for duty si Miss Maranan. Pagbibigay alam ng sekretary ni Ashley nang ipatawag ito ni Liam. Napatigil si Liam sa pagpirma ng mga dokumento at binalingan ng sekretarya. Reason? Istriktong tanong niya. Sapat na upang manginig ang tuhod ng sekretarya. I don't know, sir. Nauutal nitong sagot. Find out what happened to her. Malamig pa sa yelong boses niya. Tinigil niya ang pagpirma at tumayo mula sa kanyang swivel chair. Yes, sir. Yumuko ang sekretarya at mabilis na nagpaalam bago pa man masinghalan niya. Ilang beses niyang sinubukan na tawagan ang numero ni Ashley, ngunit hindi nito sinasagot. Napamura siya sa naisip. Ayaw niyang isipin na baka nag-give up na si Ashley sa posisyon nito dahil sa nangyari kahapon sa kanila ng mommy niya. Napalingon siya nang muling magbukas ang pintuan ng opisina niya at iniluwa ang sekretarya ni Ashley. Sir, may sakit raw po si Mama Ashley. Mataas daw po ang lagnat kaya... That woman. Hindi na natapos ng sekretarya ang sasabihin dahil natataranta na ang boss niya na lumabas ng opisina nito. Kung saan-saan ni Liam hinanap ang address ni Ashley. Mali ang address na nilagay nito sa resume. Kaya hindi niya mahanap kung saan ito nakatira. Mabuti na lang at nalaman kaagad ni Brian kung saan ang inuuwian ni Ashley ngayon dahil pinasundan niya ito kahapon. Ang namumungay ng mga mata ni Ashley ay parang luluwa nang makita ang presidente ng cast group sa harapan niya. Won't you even let me in? Tanong nito sa kanya dahilan upang manumbalik siya sa wisyo niya. What are you doing here? Halata ang panghihina sa boses niya ngunit binigyan pa rin niya ng daan nito upang makapasok. Ngunit imbis na sagutin siya, agad nitong sinalat ang noo at leeg niya kaya napaigtad siya. You have a high fever. Wika nito sa kanya. Nakainom ka na ba ng gamot? Imbis na sagutin, nairitang inulit ni Ashley ang tanong niya sa binata. I should be the one asking Mr. Castillo, what are you doing here? Visiting you. What else do you think? Prangkang sagot nito dahilan upang maging speechless siya. Kinabahan siya dahil siya lang ngayon ang mag-isa sa bahay. Si Joanna naghatid sa anak niya sa school at wala rin siyang kinuha na katulong. Napaatras siya at napakapit sa pintuan nang maramdamang 1 inch na lang ang pagitan nila ng binata. Hinapit siya nito sa baywang upang hindi siya matumba at ito na ang kusang nagsara ng pinto. Ang init mo. Sad ni Liam. Parang mapapaso siya nang magdikit ang katawan nila ni Ashley. Binuhat niya ito nang makitang namumutla na ang mga labi nito. Kahit gusto pang magreklamo ni Ashley, nang buhatin siya ni Liam, wala na siyang lakas upang singhalan ito. Pinasok niya si Ashley sa loob ng silid nito at pinahiga sa kama. Agad niya itong binalot ng kumot nang makitang nanginginig ito sa ginaw. Tinawagan niya si Brian upang bumili ng gamot para sa lagnat. Katatapos niya lang tumawag na magawi ang mga mata niya sa picture frame ng magina na nakapatong sa ibabaw ng dressing table nito. Kinuha niya ito at tinitigang mabuti. Napakunot ang noo niya nang makitang kamukha ng anak niya ang kasama ni Ashley. Binalik niya sa dressing table ang picture frame nang marinig ang pagring ng kanyang telepono. Boss, nandito na po ako sa labas ng pintuan. Saad ni Brian ang sagutin niyang tawag. Mabilis siyang lumabas ng silid at binuksan ang pintuan. Kinuha niya ang isang maliit na supot ng plastic galing sa pharmacy na pinagbilhan nito. What is this? Tanong niya nang maliban sa plastic, mayroon pang brown envelope na inabot si Brian sa kanya. Files po yan tungkol sa personal background ni Mama Ashley, boss. Sagot ni Brian. Tinanggap niya yon ngunit nagdududa ang kanyang mga mata na nakatingin sa personal assistant niya. Bakit ang bilis? Sigurado ka bang tama ang lahat ng impormasyon na nandito sa loob? Siyempre naman, boss. Madali lang mangalap ng impormasyon dahil alam namin kung sino ang hinahanap namin. Kaysa naman naghahanap kami ng taong hindi namin alam kung sino dahil hindi naman namin nakita ang mukha. Sagot nito sa kanya. Mukha may pinapahiwatig ang mga salita mong yan. Nagrereklamo ka ba? Diretsahan niyang tanong rito. Wala naman, boss. Nagpapaliwanag lang. Sige, boss. Alis na po ako. Paalam agad ni Brian bago pa siya palayasin ng boss niya. Sinara ni Liam ang pintuan at muling bumalik sa loob ng silid ni Ashley. Umupo siya sa gilid ng kama nito at sumandal sa headboard. Dahan-dahan niyang pinabangon si Ashley at isinandal ang ulo nito sa dibdib niya. Kinuha niya ang hinanda niyang baso ng tubig kanina mula sa bedside table at nabuksan niyang medicine tablet. Here, drink this. Puno ng pag-aalala ang boses niya habang pinapasubo ang isang pirasong tablet sa bibig ni Ashley. Nanghihina na binuka naman ni Ashley ang bibig niya upang inumin yun kasama ng tubig.
Matapos ilapag ni Liam ang baso sa bedside table, muli niyang inihiga si Ashley sa una nito. Ngunit ramdam niya ang panginginig ng katawan nito dahil sa ginaw. Hindi niya alam ang gagawin kung paano mapawi ang panginginig nito. Minabuti niyang hubarin ang damit na suot niya at ay sipang tabihan ito sa higaan. Kinuha niya ang ulo nito at inhiga sa braso niya. Napalunok siya ng laway. Pilit kinukontrol ang sarili niya nang maramdamang yumakap ito sa katawan niya. Marami na siyang babae na nakatabi sa kama ngunit first time niyang maramdaman ng ganito. Para siyang lalagnatin sa kakaibang init na nararamdaman niya. Hinaplos niyang malambot na pisngin nito at madamdaming hinalikan sa noo. Dahil sa ginawa niya, mas lalong isiniksik nito ang mukha sa dibdib niya, bagay na lalo nagpadagdag ng init na nararamdaman niya. Pigil ang kanyang paghinga at ipinokos ang isip sa ibang bagay upang hindi niya maramdaman ang unti-unting nabubuhay niyang alaga. Ngunit tila tukso naman nang pinasok ang binti nito sa gitna ng dalawang hita niya. Shucks! Bulong niya sa sarili. Napapikit siya habang panay ang lunok ng kanyang laway. Nadadarang siya sa init ng katawan nito lalo pat kay lapit lang na mukha nila sa isa't isa. Ashley! Bulong niya at niyakap rin ito ng mahigpit. Hinawi niyang hibla ng buhok na nakakalat sa pisngi nito at sandaling bumaba na naman ang kanyang mga mata sa mapupula nitong mga labi. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Tila minamagnet na naman siya ng mga labi nito upang halikan ang mga yun. Hindi na siya nakatiis at pinaglapat niya ang labi nilang dalawa. Muli na naman niyang nalasahan ang labi ng babaeng ito na talagang kapareho sa labi ng huling babae na nakainig niya 5 years ago. Mas lalo naging mapusok ang mga halik niya nang gumanti na rin ito sa mga nakaw na halik niya. Mas humigpit ang yakap nila sa isa't isa. I love. Sandaling natigilan si Liam nang lumabas sa labi niya ang mga katagang yun. Ngunit hindi niya na itinuloy sabihin dahil bumalik na naman sa kanya ang alaala na ang unang babaeng sinabihan niya ng mga katagang yun ay iniwan din siya. Nawala ito dahil sa aksidente. Tapos siyang hiwalayan at sumama sa ibang lalaki. Hindi pa siya CEO ng cast noong mga panahon na yon at masasabi niyang yun ang babaeng una't huli niyang minahal. Simula noon, hindi na siya nagmahal pang muli, kundi hanggang kama na lang. Ngayon, hindi na niya maintindihan sa sarili niya kung bakit siya nagkakaganito. Una, hinahanap niya ang huling babae na nakaniig niya years ago dahil minarkahan na niya ang babaeng yun na maging kanya. Pangalawa, ang babaeng ito na naman ang laging gumugulo sa isipan niya at muntik na niyang masabi ang laman ng puso niya. Hindi na niya alam kung ano ba talagang gusto niya. Maingat niyang inilipat ang ulo ni Ashley sa unan at dahan-dahan na bumangon bago pa man siya makalimot sa sarili niya. Muli niyang isinuot ang kanyang white long sleeves necktie at pinatungan ng black hood. Inayos muna niyang sarili sa salamin. Muli niyang sinalat ang noo ni Ashley. Medyo tumalab na ang gamot na pinainom niya rito dahil nabawasan na rin ang panginginig nito. Inayos muna niya ang kumot sa katawan nito. Nagiwan siya ng sulat sa sticky note at dinikit yon sa bedside table. Sandali muna niya itong tinitigan bago kinuha ang brown envelope at tuluyang lumabas ng bahay nito. Ngayon niya lang napansin ang lugar na kinatitirikan ng bahay nito. Negosyante siya at alam niya ang presyo ng bahay nito. Hindi ito bababa sa 10 bilyon dahil isa ito sa mga luxurious villa under Quintana Holdings. Naalala niyang tinapunan rin nito ng tseke ang kanyang ina at sinabihang bibilhin nito ang kanilang kumpanya. Hindi niya sineryoso yun dahil akala niya yun lang ang paraan nito upang labanan ang kanyang ina. At ang babaeng bata na yun nakasama nito sa picture frame, bakit kamukha yun ng anak niya? Sino ka nga ba talaga, Ashley? Tanong niya sa sarili habang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan at nakatitig sa kabuuan ng villa. Binuhay niya ang makina ng kotse at bumalik sa kanyang opisina. Makalipas ang 2 oras, nagising si Ashley na naliligo sa sariling pawis. Nananaginip siyang katabi niya si Liam. Shucks! Napabalikwas siya ng bangon nang maalala na hindi siya nanaginip. Talagang nandito si Liam kanina dahil binuksan ko pa ang pintuan namin. Nahagip ng kanyang mga mata ang baso na may natirang kalahating laman ng tubig at ang balat ng medicine tablet na alam niyang pinainom nito sa kanya. Hinawakan niya ang labi nang maalala ang paghalikan nila ni Liam. Ibig sabihin, totoo yun? Nagtalokbong siya ng kumot sa sobrang kahihiyan. Namumula siya nang maisip ang pinagagawa niya. Ano na lang ang iisipin ng lalaking yun? Sinuri niya ang sarili kung may nangyari sa kanila. Nagdiwang ang puso niya. Kahit papano may natirang respeto rin pala ang lalaki na yun sa kanya.
Bumaba siya sa kanyang kama at kinuha ang sticky note nang mapansin niya yon. Don't forget to take your medicine. I will send you food. Please eat it. Get well soon. Katatapos niya lang basahin ang sinulat nito nang mag-ring ang doorbell sa labas ng kanyang pintuan. Nanghihina pa rin na binuksan niya yon at tumambad sa kanya ang maraming pagkain na in-order nito. Kung delivery boy, ang naghatid siguradong hindi niya ito tatanggapin dahil nawala na siya ng tiwala sa mga tao sa paligid niya. Ma'am, sinisigurado ko po na walang lason yan. Tinapunan niya ng masamang tingin si Brian nang marinig ang sinabi nito. Hindi niya inaasahan na marunong rin palang magbasa ng isipan ng tauhan ni Liam. Ilapag mo na lang dyan. Utos niya at binigyan ng daan si Brian upang makapasok. Big no, ma'am. Bawal po ako pumasok sa bahay ng babaeng minarkahan na ng boss ko. Nakakunot ang noon niya dahil sa narinig. Ano ba pinagsasabi mo? Kunot noon niyang tanong at kinuha na lang ang mga nakalagay sa lunchbox na pagkain. Sorry po ma'am. Sabihin niyo man na hindi ako gentleman pero takot kasi ako sa boss ko. Sige po, alis na ako. Nakangiting wika nito sa kanya at nagmamadaling umalis. Muli niyang sinara ang pintuan at nilapag sa mesa ang iba't ibang putahe ng pagkain. Hindi na niya pinag-aksayahan na buksan yon dahil wala naman siyang gana na kumain. Muli na naman niyang nakita ang nakadikit na sticky note sa lunchbox. I don't know what's your favorite food. So, I ordered a lot. Hope you like it. Get well soon. Napaupo siya sa upuan sa harap ng mesa at matamlay na nakatunghay sa mga pagkain sa kanyang harapan. Pinili na lang niya kainin ng mainit na sopas upang bumalik ang lakas niya. Dala na rin ang kanyang masamang pakiramdam kaya hindi niya ito naubos kainin. Bumalik na lang siya sa kanyang silid. Matamlay siyang humarap sa salamin upang makita ang itsura niya. Ganun na lang ang pamumula niya nang makita ang pulang marka sa leeg niya. Hindi niya alam kung saan niya nakuha yun. Ngunit sa laki naman ng mark sa leeg niya, nagdududa siya na si Liam lang ang may gawa nito dahil wala namang ibang lalaki na pumasok sa loob ng silid niya kundi ito lang. Parang matutunaw sa pagkapahiya nang maalala ang sinabi ni Brian kanina. Ito pala ang ibig sabihin nito na minarkahan na ng boss niya. Liam! Naiinis na wika niya. Ano na lang sasabihin ni Joanne mamaya kapag nakita niya ito? Sa kabilang banda, sinadyang puntahan ni Anna ang ama sa kumpanya nito upang humingi ng pabor. Dad, tawag nito sa ama habang abala sa pagtipa sa laptop nito. Yes, what is it? Tanong nito sa kanya ngunit hindi ito nag-abalang tingnan siya. Umupo siya sa upuan sa harapan ng table nito at matamang tinitigan ng ama. Dad, I was thinking what if kausapin mo si Ashley? Napatigil si Arjo sa pagtipa sa laptop nang marinig ang pangalan ng pamangkin niya. Hanggang ngayon sinisisi pa rin niya ang sarili na naging unfair siya sa pagtrato sa anak ng kapatid niya. Hinanap niya ang bangkay nito sa kulungan ngunit hindi niya ito nahanap ngunit dineklara pa rin ng mga pulis na wala na ito. Tumingin siya sa anak ng may pagtataka. Dad, I know naman na it's almost 5 years ago na simula na mangyari ang nangyari noon. You kept searching for her but you really beat her, Dad. Nakita kami sa harap ng building ng cast group. She's alive, Dad. I think doon siya nagtatrabaho at nakita ko pong meron na siyang anak. Pagbibigay alam niya sa ama. Sandaling sumandal si Arjo sa kanyang swivel chair. Hindi niya alam kung paano niya kakausapin ang pamangkin niya sa muli nilang pagkikita. Masaya siya na buhay pa ito. Kahit paano nabunutan ng tinik ang puso niya. Come on, Dad. What if maghanda tayo ng welcome party para sa kanyang pagbabalik? Pukaw ulit ni Anna sa malalim na pag-iisip ng ama. Hindi ko alam kung paunlakan niya ang plano mong yan. Kontra agad ni Arjo. Dad, alam kong kayo lang ang sinusunod ni Ashley. Mula pa noon pa man, wala kayong sinabi sa kanya na hindi niya tinupad. Kaya naniniwala ako na lalambot ulit ang puso niya kapag kinausap niyo siya. Saad ni Anna. Sige, susubukan ko. Sagot rin ni Arjo. Dahilan upang sumilay ang lihim ng ngiti sa labi ni Anna. Kapag nangyari yon, sisiguraduhin niyang hindi lang mapahiya si Ashley kundi isusumpa nito kung bakit bumalik pa ito ng Pilipinas. Ibig sabihin, totoong nakulong siya ng 9 na buwan? Hindi makapaniwala ang mata ni Liam habang nakatitig sa police record na hawak niya. Kapapasok lang ni Brian sa loob ng opisina niya mula sa paghatid ng pagkain kay Ashley. Yes, boss. At ayon sa nakausap ko na pulis, buntis si Ashley na mangyari ang sunog sa kulungan. Hindi nila nakita ang bangkay nito ngunit natagpuan nila ang kulay puting bathrobe na lagi nitong suot simula ng araw na nakulong ito.
Nakasabit ang nasabing bathrobe sa bintana ng banyo na pinaniniwala ang gagamitin sana nito upang makatakas sa sunog. Hanggang ngayon, hindi nila alam na nakaligtas si Ma'am Ashley mula sa pagkasunog. Ang akala nila wala na to. Biglang pumasok sa isipan ni Liam ang tungkol sa nawawala niyang bathrobe 5 years ago. Nakita mo kung anong itsura ng bathrobe na sinasabi ng pulis? Interesado siyang malaman ang tungkol sa bathrobe na sinasabing suot ni Ashley nang makulong ito. Kinuha ni Brian ang cellphone niya at binuksan ang gallery nito. Kinuhanan ko ng pictures ang lahat ng mga gamit ni Ma'am Ashley sa loob ng kulungan na tinago ng mga pulis. Ito po yun. Sabay bigay nito ng cellphone na kay Liam na tinanggap naman ito. Tinitigan mabuti ni Liam ang mga photos. Napakunot-noo siya nang makita ang naka-embroidered print sa gilid ng bathrobe. LC ang nakalagay na imprinta, which is tugma roon sa nawawala niyang bathrobe. Lahat ng mga gamit niya mayroong 1-inch size embroidered acronym ng buong pangalan niya. Bigla siyang kinabahan. Muling kinuha ni Brian sa kanya ang cellphone at may hinanap ito sa gallery. Boss, tingnan mo to. Na-download ko yan mula sa photo si Kevin. Pinaimbestigahan mo siya sa akin, di ba? At isa yan sa mga nakuha ko sa files niya. Sad nito at muling ibinalik sa kanya ang cellphone nito. Ang kaninang lakas ng tibok ng puso niya, ngayon ay mas lalong lumakas pa nang makita si Kevin habang nakaakbay kay Ashley. Ngunit hindi yun ang nakapukaw ng atensyon niya, kundi ang suot nitong kwintas. Katulad talaga ito ng kwintas na naiwan ng babaeng nakaniig niya 5 years ago. Hindi siya pwedeng magkamali dahil ilang taon niyang iniingatan ang kwintas na yun. Paanong suot ito ni Ashley? Coincidence naman at suot rin nito ang bathrobe niyang nawawala. Rinig niya ang lakas ng tibok ng puso niya sa kanyang naisip. Boss, naisip mo ba ang naisip ko? Biglang tanong ni Brian. Humugot siya ng hangin upang maibsan ang sobrang kabog ng kanyang dibdib. Binalingan niya ang personal assistant. Brian, I think I found her. Saad niya at bakas ang excitement sa boses niya. Nagpakawala ng buntong hininga si Brian. Sa wakas, unti-unti na nilang makukumpirma kung sino ang nagmamay-ari ng kwintas. Anong plano mo ngayon, boss? Tanong ni Brian at kinuha ang cellphone, ngunit hindi yun binigay ni Liam sa kanya dahilan upang magtaka siya. Sandali muna nitong kinalikot ang cellphone niya bago ibalik ito sa kanya. Kahit hindi na siya magtanong, alam na niyang na-send nito ang mga photos na yun sa cellphone din nito. Ano pala ang nangyari? Bakit nasunog ang kulungan? Tanong ni Liam habang nakatitig sa mga photos na na-receive niya mula sa cellphone ni Brian. Ang sabi ng pulis, mayroong jailbird na lihim na nagsabi ng gasolina sa loob ng cell unit kung saan nakakulong si Ma'am Ashley. Pinatulog raw nito ang jail guard bago ginawa ang pagsunog. Paliwanag nito. Pero di ba sabi mo, buntis si Ashley nang 9 na buwan nung nangyaring sunog? Paanong buntis siya? Buntis na ba siya bago ikulong? Paano nga pala siya nakulong? Ano ang kasalanan niya? Sunod-sunod niyang tanong. Maraming tumatakbo sa isipan niya. Ang sabi ng chief officer na siyang nag-interview kay Ma'am Ashley, ikinulong raw siya sa salang pagpuksa kay Mr. Johnson, ang isang big time na tao dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ngunit dahil daw kay Ma'am Ashley nawala ito, dahil pinagtangkaan raw siyang pagsamantalahan. Nakayom ni Liam ang kamao dahil sa narinig. Kung alam niya lang noon, baka siya pa ang pumuksa sa lalaking yun. Ngunit bakit dinin siya sa kaso? Self-defense lang ang ginawa niya. Unti-unti nang umakyat ang dugo sa ulo niya at ramdam na rin yun ni Brian. Yun nga ang tinanong ko sa police, boss, pero wala raw silang magagawa dahil korte na rin ang humatol kay Ma'am Ashley. Marami raw ebidensya na sinadya niya ang pagpuksa rito at walang basihan na pinagtangkaan siyang pagsamantalahan dahil kusa naman raw siyang nakipagkita kay Mr. Johnson sa hotel. Ano ba naman yung korteng yan? Napamura siya dahil sa narinig niyang katwiran. Ang pagbabuntis niya, paano nangyari? May nanamantala ba sa kanya sa kulungan? Pag-uulit niyang tanong ngunit agad rin siyang kinabahan. 1 buwan makalipas raw ng kanyang pagkakakulong. Nagulat na nga lang din sila na buntis ito. Wala namang nanamantala rito sa loob ng kulungan. Maliban na lang kung tuluyan nga siyang napagsamantalahan ni Mr. Johnson. Shucks! Mura niya at agad siyang tumayo. Kung si Ashley nga ang babaeng yon na nakaniig niya 5 years ago, siya ang ama ng bata. Dahil siya lang naman ang lalaki nakakuha ng pagkababae nito at hindi si Mr. Johnson. Ngunit sanang bata kung siya nga yun. Muli niyang binalingan si Brian. Naalala kong sinabi mo sa akin noon na nakita sa CCTV footage ang anyo ng babaeng lumabas ng silid ko 4:00 ng umaga. Anong suot niya?
Nanlaki ang mga mata ni Brian. Naka-bathrobe na kulay puti, boss. Hindi makita mukha niya dahil nakayuko siya at nakatalikod sa kamera. Parang buhok ng may isang kulay na buhok niya na hanggang baywang ang haba. Hourglass ang body shape ng katawan niya. Kaya inggit na inggit ako sa iyo, boss. Nung nakita ko ang katawan nun sa CCTV. Hindi nakapagtataka na hinahanap mo babaeng yun dahil katakam-takam naman talaga ang katawan nun. Ano ka ba naman, Brian? Umayos ka kapag nasa harapan ka ni Ashley. Warning niya, kaagad rito. Tinalikuran niya ito at humarap sa glass wall ng kanyang opisina. Inaalala ang mga nangyari noon. Muli na naman niyang naalala ang mainit na tagpo nila kanina sa bahay nito dahilan upang mapahawak siya sa labi. Boss, sigurado ka na ba na si Mama Ashley ang babaeng yun? Narinig niyang tanong nito. I'm sure she's my woman. Sagot niya habang nakapamulsa. Nagmamadali niyang kinuha ang black coat na nakasampay sa likuran ng kanyang swivel chair. Teka boss, saan ka pupunta? Tarantang tanong ni Brian at tumayo na rin upang sundan ng boss niya. Wala na kasi itong balak na sagutin siya. Saan tayo boss? Tanong ni Brian na makapasok sa loob ng kotse. Inunahan na niya sa pagmamaneho ang boss niya. My woman. Sagot nito habang nagdadial sa telepono nito. Alam na ni Brian kung sino ang ibig nitong sabihin. Babalik sila sa bahay ni Ashley. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad na niyang binuhay ang makina ng sasakyan. Come on, my little sugar. Answer the phone. Hindi mapakali si Liam. Bakit ba hindi sinasagot ng babaeng yun ang tawag niya? Faster! Utos niya kay Brian. At alam niya nagtataka ito dahil panay ang sulyap nito sa kanya mula sa rearview mirror. Sam, bilisan mo na. Walang kasamang mami mo sa bahay. We need to go home na. Saad ni John sa inaanak. Siya na lang ang sumundo rito dahil hindi pa kaya ni Ashley. Nahihilo pa rin ito kapag bumangon. Isa sa kahinaan ng kaibigan niya dahil matagal itong gumaling kapag nagkakasakit. Nang makitang prente ng sumakay ng kotse si Sam, agad niyang sinenyasan ng driver na aalis na sila. Godmother, can I ask? Tanong ni Sam na parang malaki ang problema. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe nang maisipan itong magtanong. Yes baby, what is it? Nakangiti si Joanne na binalingan ng inaanak. What will you do when you find out your daddy is getting married to another woman? Sandaling napaisip si Joanne. Mukhang binigyan pa siya ng problema ng batang to. Depende kung nagmamahalan pa rin sila ng mami mo. Siyempre magagalit ka dahil niloko niya ang mami mo. Pero kung pinalaya na nila ang isa't isa, respetuhin mo na lang ang kanilang desisyon dahil hindi sila para sa isa't isa. Sagot ni Joanne. Meaning wala akong karapatan na magalit ngayon sa daddy ko kahit ikasal siya sa ibang babae dahil hindi nila mahal ni mami ang isa't isa? Balik tanong nito sa ginang niya. Kasi ganito yun. Saglit na natigilan si Joanne nang ma-realize ang tinatanong na inaanak niya. Teka, bakit ba tanong ka ng tanong about sa daddy mo? Bakit? Alam mo na ba kung sino ang daddy mo? Kung magtanong ka parang nagkita na kayo Takang tanong niya sa inaanak. Tamang-tama rin at nandito na sila sa villa. Yes, godmother. I already found my dad. But I hate him. He's going to marry that frog woman. Sinigaw pa nito ang huling sinabi niya. But may sasabihin pa sana si Sam nang makita kung sinong bumaba ng kotse na unang dumating kaysa sa kanila. Daddy? Usal niya dahilan upang mapatingin sa kanya si Joanne. Tiningnan din ito ang direksyon ng mga mata ni Sam. Isang luxury car ang pumarada sa labas ng gate ng bahay ni Ashley at iniluwa ang matikas na anyo ng lalaki na kung ihahambing kay Brad Pitt, mas gwapong lalaking ito. Maliban sa height ito na sumisigaw sa kapangyarihan. Pag naglalakad pa ito'y akala mo may-ari ng daan. Daddy? Namumutla si Sam. Nakaramdam siya ng takot na lumabas. Naalala kasi niya ang sinabi ni Gab na galit ang daddy nila sa kanyang mommy dahil akala nito pinabayaan ang kanyang kambal. Kapag lumabas siya, malalaman ng daddy niya na kambal niya si Gab. Siyempre iisipin nito na siya lang ang kinuha ng mami niya at si Gab iniwan nito. Nakamot niya ang ulo, ayaw niyang lumabas. Bakit kasi naghiwalay pa sila ng kambal niya nung ipinanganak sila? Binalingan niya ang kanyang ninang na kanina pa naguguluhan habang nakatingin sa kanya. Godmother, I wonder how I came out of mommy's tummy. Tanong niya dahilan upang umawang ang labi ni Joanne. Malalaman na nga kaya ni Liam na kambal si Gab at Sam? Ano na kaya ang susunod na mangyayari ngayong alam na ni Liam na ang hinahanap niyang babae at si Ashley ay iisa?